Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, mayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy adlaw karong Martes, Pizza 2 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Banimentod sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Atong sugdan pinaagi sa pagpadangat sa atong weather update. Diya sa itong linya partner si Sir Mark Gales, gikan sa Pag-asa Visayas. Maing buntag, Sir Mark. May buntag, Atty. John and Ma'am Malu o sa mga sugindig kami now at yung latest update bahin sa kahimutan sa tuwang panahon. Karong adlaw, kagahapon sa udto nakagawas na si Bagyong Doming sa tuwang Philippine Area of Responsibility and wala na siya ginamonitor karon, pero patuloy na ginahatak o gina-enhance ang southwest monsoon ng habagat ng karitili mo yung nagdalag pagpangag o mga pag-uman sa tukong bahin sa Luzon, inuman po sa may kasabtang bahin sa Kabisayaan. Diri sa may Central Visayas, karong adlaw makasinatita sa arang nga panahon sa labing adlaw panaalang gyapoy mga higayon sa mga lumalabay o mga patak-patak ng pagbuwan. Pagpanugdog kilat gumikan ani mga localized thunderstorms. Para sa kayumtang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, anaalam na tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin gikan sa habagatang silangan, ato na sa habagatang diin ato ang kadagatan magpabiling magpalinawon ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu atong kadagatan adunay pagtaog karong alas 11:24 sa udto, hunas unyang alas 7 untok sa gabi. Temperatura na magasugod gikan 27 kadto na sa 34 degrees sentigrado. Haring adlaw mosalok unyang alas 6:03 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:08 na sa buntagon ug mao na to ang latest update. Gikan diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mactan sa Dalos maayong buntag ug daghang salamat. Daghang salamat Sir Mark Gales ug maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, high hauling costs strain waste budget. Sa Super Balita, naglabay og basura sa dagat, sakpan. Sa The Freeman, DOE admits no quick fix on the Visayas power crisis. Sa Banat News, naigo og kilat, patay samtang namasul sakay sa iyang pump boat. Sa Philippine Daily Inquirer, Estrada yields as court warrant on plunder out. Sa The Philippine Star, majority a no-show at Senate. Sa Manila Bulletin, Philippines and Vietnam sign 4 agreements elevate ties to enhanced strategic partnership. Ug sa Tempo, Jinggoy jailed anew. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mapagbalik amoy padangat kaninyo itong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa tumanga balita. Nagunas tumanga balita karong buntaga, Cebu City Mayor Nestor Archival may hangyo sa publiko nga tabangan sila sa responsabling paghipos sa mga basura. Kini man masakpan nga dunay mga naglabayg basura diha sa Pasil Fishport. Ang kasayuran ni ni Gian Navarro. Nahimong hisgutanan sa tanan ang video nga gipaambit ni Mayor Nestor Archival ning adlong Lunes gikan sa saka concerned citizen. Yanong gilabay sa mga batanon ang basura ngadto sa dagat dool sa Pasil Fishport ning syudad sa Sugbo. Gihimo sa maong dapit ang paghipo sa mga basura sa dagat uban sa pakigalayon sa Department of Public Works and Highway 7. Nahipos na ang 90% sa mga basura sa maong dagat. Apan, nakita ni Archival nga halos gibaliwa na lang ang pagpaningkamot sa gobyerno alang niini. Maong gihangyo sa mayor ang publiko nga tabangan ang syudad sa ilang kausa og kampanya bahin sa saktong paghipos sa mga basura gikan sa kabalayan ug sa ubang dapit. Alang niya, kuwang ra kung ang gobyerno may muhimo ug walay tampo ang mga yanong tao. Sa tanan nga mga lugar nga naa ang tanang mga sulok sa syudad sa Cebu ay ang feeling sa kanang constituente na magtabang ka sa government. Kaya ang government lang parehas na itabo sa Pasil, hapit na mahuman, pero ang naitabo na ay manglabay o daghan. Kaya mga constituente, hindi na nato may mga malimtiman. Kita ko usab ni Archival nga nagpadayon sila sa paglabay sa mga basura paingon sa pribadong landfill sa lungsod sa Aluginsan. Doon kini sa padayong pag-assess sa Binaliw Private Landfill aron pagsubay ilabi na sa habig sa task force kung angayan na bang ipadayon diha ang dumping sa mga basura. Kini ang nimong lakang sa city government human gikasagbuyo sa ubang opisyal ang pagbutang og mga basura sa iyang temporary station sa South Road Properties. Karong adlaw maghatag na sila sa ilang report. Maghatag sila sa ilang report kung unsay ilang resulta, but for the meantime, tungod kay we need now to bring this garbage out from the city, nagsugod na ang Aluginsan. Dugang pa sa mayor nga mahunong na ang kasamtangang mga lakang nga gihimo sa gayong makabalik na ang syudad sa paglabay sa mga basura sa Binaliw Landfill. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin Metropolitan Cebu Water District ni padayag sa problema sa illegal nga pagkuha og mga tubig gikan sa mga fire hydrant.
Subay niini mipasalig ang syudad sa Mandawi nga susihon nila ang mga nangaguba nga fire hydrant sa ilang lugar. Ang kasayuran niatod ni Mary Rose Sagarino. Makigalayon ang Metropolitan Cebu Water District kon MCWD sa Bureau of Fire and Protection Mandawi kabahin sa datos sa mga fire hydrant sa syudad. Giimbitahan sa konseho sa syudad ang representante sa MCWD subay sa report sa BFP Mandawi kabahin sa nangaguba nga fire hydrant nga importante alang sa pagresponde sa sunog. Matud ni Cesar Buroy, ang acting division manager sa Water Distribution Division, nga aduna usab datos ang MCWD sa gidaghanon ug itandi kini sa lista sa BFP. Sa report sa BFP Mandawi, adunay 35 ka fire hydrant, 13 niini ang guba, napu ang high pressure, samtang ang nahabilin hinay ang agas. Ato amo apang mo ta magistorya sa mi sa BFP kung pila ka buo kay schedule mo na nato unya kung wala patay existing stock sa materials ba mag-request man mig budget. Amo pang i-finalize ang list sa BFP. Atol sa sesyon sa konseho, gipangutana usab si Buroy kung nganong gipagnan og supply ang pipila ka hydrants. Diin gipasabot nga tungod sa illegal nga pagkuha sa tubig sa mga tawo, kinialang lang unta sa paggamit sa BFP. Katong daghang reports ba nga gikawatan gid siya dili taga fire ang manguha ba. Private unya napagay reports nga ibaligya pagid ay. So mo to. Mo immediate na mo. Areas nga wala kay naman tay gibilin namay nahibilin daghan pa nga nahibilin nga open ra kaya nga tong gi-close kato ra yung reported nga daghan ng awat pero kung need gito siya ablihan na open ra mong hotline 24/7 man na kato sa mga areas nga low pressure pwede man ta mag-divert og tubig kung emergency para mokusog ang pressure. Matud ni Buroy nga ang illegal nga pagkuha sa tubig sa fire hydrant lakip sa 29% nga alkansi sa MCWD. Samtang ipadangat usab ni Buroy ang sugyot sa konseho nga pabutangan og dugang fire hydrant ang tanang barangay sa Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, emergency training so pagpalambo sa ekipo gipangandaman sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo subay sa di matagaan nga kahintang sa panahon. Mga detalye sa report ni RV Veloso. Subsub ang community trainings nga gihimo sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo pinaagi usab sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO. Kini isip pagpangandam sa mga kalamidad sa Sugbo ilabi na sa panahon sa emerhensya. Gipebaw sa kagamahanan nga usa sa inisyatiba ni ini sa pagpangandam ang pagpalambo sa mga ekipo ni ini ug ang padayon usab nga pagtraining sa mga emergency responders. Lakip na niini ang practical life-saving knowledge unsaon pagresponde sa mga emerhensya o kalamidad. Ingon man ang pag-construct sa duha ka mga warehouses sa dakbayan sa Danao ug lungsod sa Cebu nga. Ugaling makumpleto kini ang maong mga pasilidad mahimong hubs alang sa mga relief goods operations ug mahimo usab nga bases sa mga emergency personnel nga mahimong ika-deploy sa amihanan ug habagatang bahin sa Sugbo. Sa nasayran, matag tuig mulabay ang mga kalamidad sa Sugbo ilabi na sa typhoon seasons. Gawa sa pagpalambo sa training, gidugangan usab ni ini ang mga ekipo sama sa personal protective equipment kon PPE, rescue tools, emergency patient transport vehicles, heavy equipment, computers ug operational assets. RV Veloso, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, 18 ka mga mamaligyaay og sabon sa karsada gipatawag sa Cebu City Police Office human gibadlong ni Mayor Nestor Archival niadtong Biyernes. Gireklamo ang maong mga mamaligyaay sa daghang motorista tungod sa giingong pagpangilad niini sa mga customer. Ang kasayuran niadtod ni Arnold Bustamante. Gipangdakop sa Cebu City Police Office ang isutso ka mga vendors nga mamaligyag powder nga sabon nga una nga gibadlong ni Cebu City Mayor Nestor Archimal nga dali nila himuon diha sa karsada tungod kay nakamugna kini nga problema sa traffic. Ubos kamanduan ni Police Colonel George Silana ng hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo, gipangdala ang isutso ka mga vendors sa kampo sa CCPO aron ipaubos sa investigasyon. Una na nga daghan ang nadawat nga reklamo ang CCPO may kalibutan sa pagpamaligya sa mga grupo sa sabon nga powder apan giingong mamugos ni nga paliton ang ilang nga produkto
kung naa na sa kamot sa mga biktima. Tungod ani aga mga sakop sa Tactical Motorcycle Riding Unit kung TMRU, may intercept sa 18 ka mga vendor sa Dalang Gordo dool sa GY Square sa Barangay Lahog. Gidala sila sa CCPO headquarters aron mapaubos sa interview, validation, documentation ug verification sa ilang mga identities. Humaninig atubang sila ni ilanan aron pasabton silang gihimo nga dili maayo nga mamaligya diha sa karsada tungod kay makamugna kining problema sa trapiko sa syudad. Gihatagan lang una og warning sa kapulisan ang mga vendors apan girekod sila sa CCPO samtang gi-turnover sila sa Barangay Lahog uban sa Mabulo Police Station 4. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, mas hugot nga pagpakigbatok sa cybercrime giduso sa Department of Information and Communications Technology 7 ug ubang buhatan. Samtang butangan nilag libreng wifi ang mga kaislahan ug uban pang mga lagyong dapit sa Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Pahugtan pa sa Department of Information and Communications Technology 7 ug ubang mga hingtungtang buhatan ang pagpakigbatok sa cybercrime. Karong tuiga lang nakadawat ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center og dili mo menos 10,000 ka mga reklamo bahin sa cybercrime lukop nasod gikan Enero hangtod Mayo ning tuiga. Kadaghanan sa mga reklamo may tungod lang sa pagpangilad gamit ang online platforms diin dakong kantidad sa kwartang ilang tuyo. Ang kanang text SIM registration should also incorporate an authority given to law enforcement agencies like the Philippine National Police, NBI, Philippine Army. Kung pabawaan na to na ang mga text scams, no? Tungod dini gituso sa Regional Director sa National Telecommunications Commission 7 ngadto sa mga magbabalaod nga dugangan pa ang masugot nga lagda batok sa cybercrime. Lakip nini ang limitadong ihap sa mga rehistradong SIM cards matag subscriber. Ingon man ang pagtugot sa mga telecommunication firms nga makahatag og impormasyon sa suspect gikan sa iyang registered SIM ngadto sa mga tinugyanan sa balaod. Sa nationwide po, around 35% are online lending app related and around 30+% gyapon ang mga related financial scam services and scam sila sa kwarta. Ang gilakip sa pagsaulog sa National ICT Month sa DICT ang mas luwas nga digital world batok cybercrime. Mato di DICT 7 Director Frederick Amores nga dunay tulubago ng publiko nga mao ang pagkamay ng pingon sa mga gipang-click online. So, as far as the DICT, paano siya? It's generally very secure. Kaya daghan na firewall, mono-site, kung daghan kayo, sometimes nakibuingon ako nga 5 Mbps, 10 Mbps, hinay na kayo. So that's part of the security measures. Kita ko usab sa DICT 7 nga humano na lang ang katukuran sa 327 ka mga public Wi-Fi sites sa Central Visayas. Lakip sa pabutangan og libreng Wi-Fi gikan sa DICT ang mga tunghaan og tambalanan alang sa mas paspas nga internet connection. Matod ni Amores nga makatabang kini sa mga estudyante ug sa uban pang mga tao. We're definitely expanding. We'll be making announcements. In fact, we have a number under procurement right now. So maybe by July, we should be able to make announcements of these new sites. Ian Navarro, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos nung kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Yan pa man tayo oras partner ato sang i-diretso ilahos na to sa atong pagisgot-isgot. Kagahapon formal nga gilusad sa Department of Education partner ang tinuig nila nga brigada eskwela. Mao kini ang pagpangandam sa mga eskwelahan sa mga building, pagpamintal, pag-ayo ng mga tanom aron mapreparar nga to ang mga eskwelahan sa nagsingabot nga pag-abli pagbuka sa klase karong Hunyo 8. Nya dili sa dato malikayan nga kay panahon man sa ating open of classes partner na asay mga bag-o naay mga kining mga problema nga ni float na sad no. So ako nabasahan partner diri sa social media na ako'y nabasahan kagahapon nya ako ning na check man kay gipang share man sad ni sa mga kaila nato nga mga maestra but di ay gi-post nga I think maestra ni siya gikan sa Sibunga partner, lungsod sa Sibunga
Kay kini ang lungsod sa Cebu nga partner, of course naata dihay Cebu nga National High School ang ilahang main nga high school diha sa Cebu nga partner. Pero naa day bag-o nga high school nga gituko diha nga naaproban diha ang gitawag ning Bahay Bagakay National High School. Ang problema ani partner kay upat na ni katuig nga wala di ay ni silay building ang mga estudyante. 190 learners, 190 ka mga estudyante diha lang magklase sa mga makeshift nga mga ano bitong tent partner. Oh, kani pareha aning ato ang gipakita karon mao man ni ang post ni Ma'am Carla Christine Arnaez nga nanggayo sa pakitabang. Iyang giduol kuno ang LGU, iyang giduol ang DepEd, iyang giduol ang mga barangay. Pero hangtod karon partner 4 years na mo graduate na lang sa junior high kining mga naa sa junior high school students, 190 learners ka po, mao ana sila magklase. So, ato ning ipanawagan sa siguro partner sa mga kadagkuan sa DepEd Cebu Province na aman diha si of course kini ha kay wa pa ta kaybaw kung unsay side ani sa taga DepEd kay ang iya mang pangangkon diri nga giingnan nami sa taga DepEd Cebu Province. I think ang SDS ang superintendent karon sa division sa Cebu Province partner si Doc Priscilo Pauline Senen Pauline, which is kay baw ko nga aktibo kay ni si Doc Paulino sa DepEd. Wa kunoy building construction since 2024. So asa man ni sila moduol? Nya based kuno sa MOA, sa Memorandum of Agreement sa pag-open ani nga school last year partner, usa ka makeshift try nahatag sa Cebu nga LGU pinaagi atong kang Mayor Lionel Bacaltos nga namatay na sa partner. Ako pangutan na, ano magklase man mo diha kung way building? Mao gani na partner kay ang proseso manggod sa pag-approve og bag-o nga eskwelahan partner magikan gyud ni sa mga taga DepEd. And of course kay aprobahan man nimo mag-expect ka nga naay budget. Nya mo ni karon actually ang taga Cebu nga National High School ingon sila nga amo man nagi-accommodate ang uban nilang eskwelahan diri man na magipaklase sa amo. But magsige na lang day ginana nga ang laing eskwelahan adto nimo pagklasihon kay kini nga eskwelahan nga inyo ang gihimo wa mo'y matukod nga building para nila nga murag kanang nasay dignidad alang sa mga nabali teachers man pa. naguna ang klase niya naawahi ang building. Mo na giingon partner. So nganong nang eskwela man mo dira adto na lang ta mo sa ubang mga tapad. Pareha nang like in the barangays kung like ang Banilad no amang gid na sila high school before naka-establish ta dirag night high school adto man sila mo eskwela sa silingang mga barangay. Yeah. But so ano ipugos man na dinha nga di man na suitable for learning. I know partner pero sa uban man gud ato mga kaigsuonan og mga estudyante partner it may take especially sa probinsya no it may take them pila ka minutes or hours mga mulugsong dito sa lungsod. But do you think maka-learn gyapon ka useless man? Oh, maon lagi na partner nga in the first place nganong giaprobahan man ni nga wa man day mo makatukod mo lagi putting the cart before the horse. Putting the cart before the horse. Kay mo niya dayon maluoy ta ba kay bisag kinsa na lang iyang gitawag ang municipal engineer kuno paglingkod sa new mayor gipa-assess sa municipal engineer og nasuta nga need og repair ang usa ka makeshift nila nga tent nihatag ko ma'am no imuha nang ikiha sila tanan sa ombudsman for the dereliction of duty. Kana dereliction. Kung buhat silang trabaho. Ilang mang gisakrip kana kung tinuod nga nay budgetan niya way gitukod. Yeah, kay as far as I know partner, ang mga LGUs entitled sila mo collect og tag 2%. Pila na partner kanang igbayad nato sa buwis? 2%. Ira? No, SEF. Kanang education fund nga inigbayad nimo sa imong real property tax, a certain percentage of that goes to the special education fund. Yes, but that is supposed to be spread out evenly to all the schools. Mao gani partner, and yet I don't know if they are receiving a part of it kay palakasay sa dabana sa kanang budget sa SAF. Pero kanino, I don't think that this is the kuan. I think there's something behind this also. Kay ngano maabot makag-upat ka tuig nga wayn ana. Ang yuta ba inyo ha? Because number 1, gyud ng rule in government, dili ka makatukod kung ang yuta nga inyong tukuran wala gidonar for public use. Mo na partner. So, that's something to look at. Basin sa na mga problema sa inana. But I think it's really a budget problem, partner. I think kining Bahay Bagakay sa National High School sa Cebu nga usa lang ni sa daghan pa
nga mga eskwelahan lukop nasod partner no, and I think it's also timely and relevant nga mahisgutan ni nato karon because every year ang ato rang hisgutan are the numbers but dili ta makakita og kung ato bitaw ni tan-aw unsa man nga klase. Kung ako sa hinuon, kung ikaw desidido jud ka mo kat-on og ang maestra gusto gyud nga mo tudlo og ang mga estudyante willing gyud nga magkakat-on, I don't think sad nga the building is an issue pero atagan sa siguro natong dignidad ang ato ang pagka naa sa Department of Education oy ilabi na nga karon 2026 ang education sector mao'y nakakuha sa pinakadako nga percentage sa budget sa national government. I think naabto yung gipasiatab nga historic budget kuno sa education sector bisag unsa nga tuig. So, I hope matagamtaman sa dili lang kini sa Bahay Bagakay National High School, but even also na mga established nga high school nga kuwangan sa mga classrooms partner kay for sure dili lang sad kini. Kay nagkadaghan ra ba jud ang atong mga estudyante o mga learners every now and then. So, kana lang ako nang And I think it's not just a Cebu nga issue, no? Yeah. Because even here sa Cebu, nigawas pud na nga dunay upat katunghaan nga apektado pod, especially after atong mga bagyo o katong linog gani igo dinhi sa atoa gikumpirmar nga dinhi sa Cebu City syudad na gay na ha doon na pay mga tinun-an nga naapektuhan nga nagamit pud og tent diya sa barangay Buot-Taop sa pangdako buhisan ug Busay kini nga mga areas manggod bukirang barangay especially kaning Busay nga delikado kay to ilang area kay ni dahili to diha even ang balay sa kapitan atong higayuna na apil og katabunan so mulihok gyud siya dinha so kagahapon, pag-kick-off sa Brigada Eskwela, si Cebu City Mayor Nestor Archival, namtoy picture nga, ang apod-apod siya mga backpack. But I hope sad, no, nga kanang maaksyonan ni, kaysa pagkakaroon, kining upat katunghaan, gisirado una for 2026 to 2027, kay tungod anang mga delikado ang ihang structure. So karon nag-temporary tents lang sila for their learning spaces, human adtong nagdungan, nagsunod ang linog ug bagyo nga niigo sa Sugbo nya naglihok sad sila ani kung unsay angay buhaton for restoration ba or new buildings ba so kani luoy pod ang mga bata no lisod sad ni sa ilang part yeah, I think same situation especially for far-flung areas nga kanang need na dili ana-ana ka accessible ang sunod nga barangay pod. Yeah, tinuod na partner but imong gi-mention nga nang-distribute di si Mayor og mga school supplies sa mga kabatan-unan. So that's good also. So kana partner ato lang nang i-open up especially karon nga nagsingabot na ang pag-abli sa klase. Nya sa man break sa takadiyot partner. Break sa takadiyot sa atong pagbalik atong hisgutan ng mga panghitabo kagahapon. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan
masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, kauban sa Yapon ni partner Malu Inocanto Tabar ug Attorney John Destacamento. Nya ato ipadayon atong pagisgot-hisgot partner, kagahapon atong unahon katong nay mga malita. Mga itom nga malita gipaligid sud sa Senado partner. Mga maleta gyud inaana gyud kadaghan ang kuano, I think itos double meaning. Double meaning yun. Kaya ang ilahang mga pasangil baya nga nakadawat og maleta ang mga nag-yes sa impeachment, nakadawat og maleta nga mga kwarta. So ang ilahang tubag isud sa nilag maleta. Isud nilag upat ka maleta partner ang mga dokumento og ang tubag, ang answer no. Technically it is called jargon ana is answer to the articles of impeachment nga gi-file sa ilang amo nga si Vice President Sara Duterte. Kagahapon si Attorney Pua ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte mo nangu sa ilahang kuan partner ining intero delegasyon nila kagahapon nga maoy ni file sa ilang answer didto sa Senado. So murag mao na gyud natong maingon kay at this point makaingon na gyud ta nga musukol sila partner kay kung dito sa House wa tay nakita nga mo appear sila dito sa hearing, mini hearings. But for Senate, they sent their reply and then they assailed the articles of impeachment and called it defective. Defective di kuno ang articles of impeachment mo na ang pinakaunod sa ilahang mga contentions. So kagahapon I think it's also kining mo lagi to double meaning yung mga giingon but nakakuha gyud sa atensyon ng mga minalita kay I think this is the first time nga malita ang gisudlan sa mga abogado pag butang sa ilahan niya baga sad kaayo dili lang kwarta ang sud mga kuan man papel isig pagtubag sa articles of impeachment dili day upat 5 ka block nga maleta ilang gidadid to so puros man kato legit ang mga suwat ato tingay kuan lang pod ng mga ang uban ka ng libutangan lang sa bag mga ChatGPT dili man ka sige ka na ato na lang nang basam ka tanan kuan tugyan na lang na nato sa mga House prosecutors ini cross examine nila ilahan ng basahon na tingay gilar sa dang i-upload sa ChatGPT ni may slide summarize. Grabe ha. Ang ChatGPT ang nihimo, niya din ang musummarize. ChatGPT ra sa dang musummarize. Ala paita sa dana. Of course. Uy, naana ra ba yung mga abogado nga nakuha na ng ChatGPT kaysa mga pleadings in court? Klaro kayo. Klaro kayo sa nga nagpatuyang na lang og site dito. But sa una kay igo raman to i-copy paste. Ang argument for one case is the same argument for the next. Yan nagsige ko kadabasa nako kabaw nako sa pattern kaning abogado, may kay nimo copy paste ang pleadings. Tanang applicable provisions. But at least, naghimo. Kaya pa may ChatGPT ato. Wala pa yung ChatGPT ato, partner. So at least makaingon ta nga nag-effort siya copy-paste. But there's no problem with copying and pasting, partner. Basta relevant lang sa argument sa kana nga kaso. But kini ato laging makita, what's new here is kani laging ilang stance nga murag, fighting mode jud kayo ang term ang sa side ni VP Sara. But it remains to be seen, partner, kung mutambong ba ning Vice Presidente? Magpagisa ba sad gani sa mga nila the likes of former Senator and now Representative Laila de Lima, Chel Jokno, ang uban pa mga House prosecutors?
So mo na atong atngan sad partner. Basta sa pagkakaroon sa ilang tubag, kanang bisan pag lima ni kamaleta, kung reporter ka, maghagog yun ka ani, bisag unsa pa kataas ang pleading or order sa korte mo, ang bottom line ra gyud ana inig abot nimo sa editor kana ra mag yung kung nagchika ka nako unsa man ang pinaka-importante nga detalye. So True. mao to, iyang gusto nga ibasura ang impeachment kay kuan ko no. Although niingon siya no nga prepared siya nga mo appear if necessary during the trial according to her lawyer. Pero matud pa, ang mga articles of impeachment nga gipasaka batok niya are quote-unquote constitutionally infirm, procedurally defective, substantially deficient. Mo'y giingon sa iyang legal team, sa ilang tubag, sa ilang lima. So, ang usa siguro kakuan, constitutionally infirm. Ay kaduha, procedurally defective. Ay katulo, substantially deficient. Lain-lain nga points imo magandang ipang latid nga tong anong nakaabot ka ng puntuha. Unya kahuman last ang first nga maleta ang introduction, ang facts of the case. Ang number 2 argument, constitutionally infirm. Maleta number 3 procedurally defective. Maleta number 4 substantively deficient. Maleta number 5 wherefore prayer dayon. So ako nang gi-breakdown para di mo maglibo. Salamat kayo partner. Lahi ra gyud basta court reporter sa Oh, una. natural. Siyempre, kaya nang mag-una itong mata rin ta sa wherefore. Sa wherefore, sa value. Diba? Mao na partner nga kining ato ning atangan but in connection ani kaya mo mubutar ani ang ato mga senador unsa na sa kay mahitabo sa Senado kay kagahapon partner at the time nga gipang file ni nya dayon first duna untay scheduled nga session ang Senado pero no show man didto ang pakita ang mga majority. Oh. Sila nagpakita dito, gipawangan pag internet si Senator Tulfo. Saan na lang to yung YouTube views dito mo. Gamay na to. Ang CR ko no, ay aircon. Oh, gipawang aircon. But this is not the first time that Cayetano did this. He did this before. Katong ilang power struggle with former Speaker Lord Velasco. Lord Velasco, sa House of Representatives. Yes. Nagtigi isad sila ato kay katong ilang agreement unta nga term sharing sila. I don't know, na siya change of mind, change of heart, whatever change that was. He refused to give in to the change and to the agreement, to the gentleman's handshake. So, most of them gibuhat before. Mo lagi ni he is just being consistent kamo sa yun. So, kagahapon wa ang mga mayoriya pero tuwa sila tipunog sa kang Senator Jinggoy Estrada agi pagsuporta, moral support bagay kabaro nila didto gidakop man in town kagahapon because nalutsa na mag-warrant of arrest. Plunder. Lahi sa nga warrant of arrest. Plunder na sa plunder, non-bailable na ni. Non-bailable. Gahapon, nakauyon sad ko, no, nga, although nalupig si Remulla, para nako, kay ko kauyon nga, kanang inigbinabaay ba? Nalkansi siya gamay kay, di man mo hilom si Cayetano, mo man, sir, ana ban? So, si Cayetano, sir, si Remulla, sir, mukalma siya gamay. I think he was also considering nga, appointed na ba ako niya, senator ba ni. Pero, dapat unta to, before to nakat nga video, yung giingnan nga, ito yung giingon before. Ningon man siya nga, you lost that right when you let Bato escape. That was a good point. Para nako, dito to siya nagpaalkansi, siya to last na ingon nga, pero nakaikya si Bato sa inyong time. Ano ba? Mao sa da partner. Kaya gipakita ron ni Sir Rodel, mao ni ang pagpa-press con. Nagpatawag man siya, nag-speech man si Senator Jinggoy before siya. Nagpa-press con siya, no? Before siya ni surrender. Before siya ni surrender dito partner sa atawa kapulisan or I think NBI, unya kining sa iyahang speech, niingon siya nga kaning kadaghan ako no nga times siya gi-invite nga sige na lagi ari na lagi sa pikas ari na lagi kuno sa amo okay para dili ka filean og kaso pero ni daog gyud kuno ang iyahang prinsipyo pero nagpabilin sad ang kamatuoran nga bisag di pa kagalgalon og na kay kaso na gyud kay kaso inana din di ba mura man tag nakalimot oy pwede ram na nimo maspin nga politika ni o lagi politika ni pero nagpabilin gyud ang kamatuoran nga bisag unsaon pa nagmaniobras politika kung wa say kasong ikapasaka nimo kay wa sad kay mga kadudahan nga binuhatan di sa gyud na mo prosper. Yeah. Halaha mura man kag just now. Kapila naman ni
ikatulo naman Third ini. times a charm. Diba? Mura na kung sa gugma pa na, ilaron ko ni mong kausa, basig na buang Shame on lang ko me. nimo. Kung ilaron ko ni mong kaduha, medyo, kuana, kanang, basin lang yun, o nasipyat lang yun ka, pero kung ikatuluhan pag ita, murag, di na siguro ako'y problema, ano. So, mo na siya partner. And I think at least peaceful ang pag-surrender kagapon kay siyang side kay ingon man siya nga voluntary jud siya nga mo surrender and he made good his promise nga mo surrender. Basig wa sa dehang sa kinan ni Senator Robin Padilla. Katong kuan getaway vehicle. Oh. Base lang. Wa man ni ICC warrant siya. What the kibaw? Same arrest man gyapon. It doesn't matter. But with the arrest of Senator Jinggoy, unsa naman recomposition sa Senado? Delix na. Kay wa na best bato. Di sa to maka-voting og kuan. Mo nang di na lang sila magsesyon. Mo nang di na lang sila tungahon para way sesyon. Mao day kagahapon ang mayoriya wala ni butho sa ilahang kuano plenary session kagahapon. Nya mo tong nibiya na lang mga minority senators kay wa man naka-attain og quorum kay wa man ni sila, but I don't know partner kung bisan pa og ang status niya is arrested and detained kini Senator Jinggoy, would he still be able to vote on some important resolutions, matters, mga balaod nun diha sa Senate? Because ang ako rang nahibaw-an partner jud nga dili appeal sa kwintada is kan kung ikaw physically present ka. Di naman wa na may pandemic. wala na pandemic. Sa pamanimong rason. Sa pamanimong rason. But Senator Laila De Lima was able to participate online sa una. Iya man to pagbutar sa eleksyon. Online voting man to, di man to sa Senate. Dili dito sa Senado. Kinahanglan man na, requirement man na sa Senate nga voting will be physical presence is a requirement. Otherwise, why manunga, oy, kana na lang yung gastuan og plite. Like ako, congressman ko. Pwede ram day ko mag-online din na lang kumuadto sa unsa man akong hangul-hangulan dara kanang sige tag panudlay, sige tag sulubog Filipiniana katol kaayo, di ba? Grabe sa katol. Tinood bitaw man, di man ta ka-afford mga mahalon nga mga silk. So ari gitas mga katol-katolon nga mga Filipiniana. Manglabag ikaw man. Manglipagha ang liyo giniguman kay katol kaayo. Yeah, but kana karon it's interesting to see partner kung unsa na unya ang composition, especially karon in light atong giingon kaganina nga nagdanga-danga gyud ang diskusyon kabahin sa sa impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero balik gid ko sa akong giingon before na mao na lang gyud ay naabot sa inyong mga utok pag election unity mo lami kay mo paminaw nindot kay inyong mga suga dagko kay mga ngisi murag kung club team pa murag kamugi pinakalupig ang katnil unya karon kay nag-away na mo maangin ang tanan. Daghan kay mga angay ipasar nga mga balaod sa Senado nga nasugda na unta nilang Senator Bam nga kanabang maputol, mapakgang kay nga naman kay nagsige mo dinha sa inyong mga whatever. Okay. So kana lang and what ay mahimo because this is mo lagi na ang naam ko sa Constitution, we are a Republican and democratic country and that's part of democracy. Majority rules. So, why mahimo gyud tong, I don't know partner, kung dapat man na nato usbon, kung kinsa na lang pwede pabutaron, pero kung minimum requirements, maguna sad, ginaasa to ang batakang balaod nga anyone can vote basta maka naalang ato mga at least 18 years of age, residency requirement. Maoram ko na yung minimum niya unsaon makahig mangud usahay ang atong boto, but that's what democracy is. Mao na balik gyud ko sa akong giingon nga you deserve the leaders that you elect. Dagan man og mga maayong material di man gyud manimaho. Katong COA before may gani ron ang uban na nakasud na, but kanang daghan gyud masayang ba kay you choose the pomp and over content, over kanang sakto unta nga mga kanang kuan gid nila kanang strengths unta that is needed for Senate. Pero inana man yun. So akong gi-check sad before just to be sure. De Lima and Lacson, remember Lacson was on the run for the Deser Corbito case. Yes. I remember he wasn't able to vote because you need to be physically present. De Lima asked to be allowed to vote on mga major nga mga bills
while she was incarcerated kay kung buto na noon na pamakay presumed kuan, di ba, Innocent siya. innocent, but no, because needed yung physical presence. So unsaon man nato og justify nga katong duha ka mga senador nga naa man gayto nagserbisyo balik karon wa man kabutar sa panahon nga sila ganahan usad unta mabutar. Unsa may naka-special ani ron? Ang ako na lang ani, kung ako si Senator Bato or Senator Jinggoy, mag-ampo na lang ko aning Ebola. na may Ebola virus. Kapait in Outbreak. town. Oy, naabot. Sa Congo. Layo ra kay tong Congo eh. Ang pinakaduol nga Congo dire kanang Congo kamot ra gyud. Layo ra kay ito. Nalukop na lang. Wala kay ipuno partner kay kini ako iapasumpay partner. Padayon na dire. Ako na iapasumpay kay di ba naghisgot taga gahapon nga trust ratings ni Vice President Sara Duterte, siya gihapon ang leading among all the incumbent officials. Pero 74% pod sa katawhang Pilipinhon gusto ko no nga ipadayon ang beginning impeachment trial against sa Vice Presidente. So the two are not mutually exclusive, in other words, partner. It's okay nga you still trust the president as of now, and I think she's enjoying moderate trust at 29%. Moderate pa din ng 29? Moderate sa compared to others. Compared to others kay naman to mga excellent yan ay uban nga kaning poor jud. Nya kini 74% and this is more than the 50 something percent nga ato ang gihisgutan diri sa Hello Cebu in the past few months. Kay nakadumdum ko partner diri sa ato ang programa sa una katunga sa mga Pilipino gusto or a little bit more sa 50% gusto, but karon ni saka na to 74%. About 3/4 na ang So gusto. meaning, ang mga tao, regardless of the personality, or even with kanang such a hit in terms of personality, kaya di man na ito ma-deny, hit man gyud ang mga Duterte. Naka-capture gyud sila sa kanang with their populism ba? Naka-capture gyud sila sa masa. But even so, people still want to know the truth. Which is that should be the case kay di ba daghan magani niingon nga dili na lang ipadayon ang impeachment because anyways dili man makuha ang required nga number kay a vote to convict will require 16 votes, a vote to acquit will require 9 votes. Nya dayon sa medyo sa composition karon sa Senado partner dunay mga nag-ingon nga dili man jud kuno makuha ng 16 kay ang mas makuha lang ang 9 nga ma-acquit pero mo nagiingon sa ni Senator Laila Dili ni Representative Luis Tro bitaw, one of the House prosecutors nga siya dili lang mo matter sa iya kung how the senators voted but ang importante sa iya is yung unsa nga maebidensya ang iyang ipresentar alang sa katawang Pilipinhon o kung unsa man gani ang pag-vote sa mga senador bisan nagisuso na sa ilang mga baba i-shove down their throat na ang mga ebidensya and yet in the end ang ilang gyapon is acquit ra gihapon or no ra gihapon then they are answerable to the Filipino people mo na iya ha. So ang katawhan na ang hukom nila next nga election. Yes, ang pangutana din ha kana bang makatarong pa batag hukom. Tarong nga og hukom kay para dili magmahay nigabot sa panahon. Yeah, and gusto lang sad nako ipuno partner nga I think there is also wisdom and there is also kani bitaw mga gipang-ingon nila nga dapat sa dili lang unta mag-appeal ang executive department. Sakto ra ba gyud na partner nga supposedly i-insulate na nato ang Senado, ang atong House of Representatives because co-equal branch man na siya. So dapat dili na magsamok-samok. But then again, who are we to say if nagsamok-samok? Si President Bongbong Marcos the other day I think ni-issue siya og statement nga murag katong ni-issue sa statement partner regarding atong online voting. So I don't know if that amounts to interference but mas maayo para nako if wala na lang sad unta siya nag-issue og statement regarding that kay murag medyo kuan magod whether wala siya intention nga mo meddle with the affairs of Senate but you cannot prevent the public manggod to nanasad nagisgot-isgot na kad nya kay bawo na manggod ta nga medyo init karon ang panahon so mas maayo nga tone it down na lang unta. Yeah. So muna karon moy aligri partner ato nang atngan sad. Yeah, unsa na yung mga panghitabo. But kahapon no nakabalikan to nako kanalingaw ko atong
binabaay ba ni Cayetano ug ni Remulla sila sa atubang. in front of people niya. Oh. Tabawag yun ko nga katong nag-record murag one of those people nga kuyog rasad ba kay contributed man nga video. So I think kuanto ka ng they were both trying, but I think it would have been different kung out in public to. And to me, good sad to nga ni push Remulla kay kabaw sad ka ang optics sad adto nga gi-push for the side of Cayetano and their allies is nga mugawas mi anya kanabang murag yun og kanang we preserve the sanctity of Senate and then among gihatod ug among giubanan. But at the same time ganahan ra ko nga ni push Remulla nga dili oy karon na lang kamo push sa sanctity of Senate pero pagkang bato inyong gipasagdan. Yeah, mo na giingon nga double standard is double standarding. Mo na giingon nga katong protective custody wala na nay kuan kay imo kwenta. You lost that chance when you let Bato de la Rosa go. Pero ni-hitch siya ni Robin. Ni-hitch siya ni Robin Padilla. Ni-hitch ram siya. Wa mo to siya ni Ikyas. Ni-hitch siya. Mingon unta ko nga murag unsa man ning speech ni Senator Jinggoy, uy nasa gipadungog-dungogan. Nga iya ko nung murag na ay shade gamay no. Ana ko uko. Abi na ko di kayo friends. Di kayo kauban kay feeling siguro niya nga ako na lang ginoon diri gidakop kay wa man kanadakpan. Ako na lang yung nasampulan diri. Kung dakop-dakop pa ni wa man ang kuan. Kung kinsa na lang dira kay. Para na lang gid mapakita diri nadakpan. Pero which also sounds kuan kanang a bit right no nga kanang in the quest for bringing back the trust, people need to see someone in jail or arrested. Yeah. Kay mo bito ni ang clamor, sige mo reklamo o wa gihapoy na himo and then karon nagdakpon mo. Questionon na pod so pero wala katagbawan. Pero ang ako sang pangutana, wa man sad nagpasabot nga kung nadakpan tos bato di po kadakpon. Kay naglihok man sad na ang imuhang kaso diha. Natay daghan, wait lang ta. I-cater na to tanan. Di ba? So sana all. Mingon sila ang uban, ang gaba ko nos Ginoo dugay, usahay dugay maabot. Bet ang uban ko no, kanay sad ang uban dim sa kakaingon dim sa siguro ni gaba murag gituyuan lang sad siguro ni tungod sa politika gyud. So kaparehas lang mo dira oy, merese ninyo. Wala tay oras at padangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Ang paghigugma sa Ginoo ug ang paghigugma sa isig kaingon mo'y tinguha sa Ginoo nga atong buhaton. Kinsa man kining imong isig kaingon, kini mo ang mga tao nga atong ikahimamat matag adlaw. Ang atong mga katabang sa panimay, kauban sa trabaho, mga silingan, driver sa taxi, nga imong gisakyan, ang security guard, ang makililimos. Sila maong imong mga paryente nga dili kayo suod nimo. Ang imong igsuon nga kabagi nimo. Ug ang uban nimong sakop sa banay nga ikalagutan ninyo. Sa 1 Juan 4:20 nagingon, kung may moingon, nahigugma ko sa Diyos, apan nagdumot siyang isig katao, pakakon siya. Kaya unsa man niya paghigugma sa Diyos, ngawa niya makita, kung wala siya mahigugma siyang isig katao, nga makita niya. May nungdanon kayo sa Ginoo nga kita, makamaw mo pakita sa husto nga matang sa gugma, sama siya gugma diri kanato. Gani, bisan sa atong mga kaaway, kita, iyang gisugo, nga mahigog mausab kanila. Ato kini mabasa sa Mateo 4:44. Apan karon sultihan ko kamo. Higugma ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ginoong Hesus, nasayod kami nga kining maong sugo, dili imposible kay mahimo man namo kini. Imong gipakita ang imong gugma
Ngadto mga tao nga namastamas kanimo. Ikaw ang among sumbanan. Matuman lang namo kining maong sugo pinagi sa imong grasya. Busa ibubok kanamo ang tanan grasya nga angay namong dawaton. Among gitugyan kanimo ang tanan. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabarto, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Ferdy ug sa akong Tatay Amer nga nag-celebrate sa iyahang adlaw na tawhan kagahapon, ika-68th birthday. Belated happy birthday tay pinangga kanamong tanan. Happy birthday! Niya Oh, salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nokanda Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Makita tayo bagalik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all.